Sige, iuwi mo na. Yang asawa ko. Kung kailangan mo ng katulong sa bahay, napakasipag niyan, parang kasambahay. Humalakhak ang asawa ko habang nakatingin sa lalaking may kapansanan na nakilala niya sa isang company event. Pero agad ding napawi ang ngiti sa kanyang mga labi. Dahil ang lalaking may kapansanan na iyon pala ang kanyang bagong boss. Magandang araw sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at masaya. Bago natin simulan ang kuwento, i-on nyo muna ang subtitles at mag-comment kung taga saan kayo. Huwag ding kalimutan mag-like, comment at subscribe. Simulan na natin. Ang pangalan ko ay Mila Reyes. Noong gabing iyon ako ay 26 na taong gulang. 3 taon na kaming kasal ng aking asawa si Leo Cruz. Inakala ko na siya ang magiging pinakamahusay na haligi ng aming tahanan, ang aking tagapagtanggol sa minsay malupit na mundo at ang aking kaibigan hanggang sa aming pagtanda. Ang katotohanan, mas malapit ako sa isang kasambahay na may asawa. Araw-araw ako ang unang gumigising para maghanda ng almusal, magplansa ng kanyang damit pang opisina at mag-impake ng kanyang pananghalian. Si Leo ay bababa lamang kapag handa na ang lahat, kakain ng halos pikit pa ang mga mata at aalis ng bahay nang walang kahit isang halik sa aking noo, maliban na lang kung may nakatinging kapitbahay. Pagkaalis niya, lilinisin ko ang mesa, maghuhugas ng pinggan at mag-aayos ng buong bahay. Ang natitirang bahagi ng araw ko ay gugugulin sa paglalaba, pagpaplansa, pamamalengke at paghahanda ng tanghalian at hapunan. Pagsapit ng gabi, maliligo ako, maglalagay ng bahagyang makeup at hihintayin siya ng may ngiti sa aking mga labi. Kahit na parang babagsak na ang aking katawan sa pagod, sinasabi ni Leo na iyon ang tungkulin ng isang asawa. Ganoon din daw namuhay ang kanyang ina at lola. Mila, asawa ka na. Hindi ka na isang dalagita na nagpapabebe, iyan ang lagi niyang sinasabi tuwing magrereklamo ako sa pagod. Bago kami ikasal, may trabaho ako. Isa akong executive assistant sa isang multinational company. Malaki ang sahod ko, mas malaki pa nga sa unang sahod niya. Pero gusto ni Leo na tumigil ako sa pagtatrabaho pagkatapos naming ikasal. Nakakahiya naman kung nagtatrabaho ang asawa ko, Mila. Paano mo pa ako maaalagaan kung pagod ka at gabi ka na umuuwi? Nakakahiya sa mga kapitbahay na delata lang ang kinakain ng asawa ko. Dahil naniniwala akong ang pag-ibig ay sakripisyo, sinunod ko siya. Pagkalipas ng 3 taon, doon ko lang napagtanto na ang sakripisyo ay one-sided pala. Noong gabing iyon, maagang umuwi si Leo na may galit na mukha. Mila, magbihis ka ng maganda. Maghahapunan tayo sa hotel. May company event, kailangang dalhin ng lahat ng empleyado ang kanilang asawa. Natuwa ako. Sa wakas, makakalabas kami, makakapunta sa kanyang company event at magiging bahagi ng kanyang mundo. Sa tuwing may mga company event, dati lagi niya akong iniiwan sa bahay. Huwag ka nang sumama, mapapagod ka lang. Hindi mo rin naman makakausap ang mga katrabaho ko, sabi niya. Pero iba ang gabing ito. Isinuot ko ang nag-iisang navy blue dress na nabili ko online noong year-end sale. Kahit masakit sa paa, nagsuot ako ng high heels dahil sinabi ni Leo, huwag kang magsapatos na patag, hindi bagay sa okasyon. Tiniis ko ang sakit para lang maging karapat-dapat sa tabi niya. Isang 5-star hotel sa BGC iyon. Nagniningning ang mga crystal chandelier sa lahat ng dako at ang mga bisita ay nakasuot ng mga mamahaling suit at damit. Pakiramdam ko ay isa akong palaka na naligaw sa isang party ng mga diwata. Pero pinanatili ko ang aking ngiti, itinuwid ang aking likod at sinikap na huwag ipahalata kung gaano ako ka-awkward. Si Leo, na walang pakialam sa bahay, ay naging isang huwarang asawa doon. Ang kanyang kamay ay nasa aking baywang at magiliw siyang bumabati sa lahat. Ipinagmamalaki akong ipakilala bilang ang asawa ko, si Mila. Noong una masaya ako, pero hindi nagtagal ay napagtanto kong lahat ng iyon ay para sa imahe lamang. Gusto lang niyang magmukhang may maganda at masunuring asawa sa harap ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng isang oras na pag-iikot at pagbati, parang nag-aapoy na ang aking mga paa. Pinahihirapan ako ng murang high heels. Nagtanong ako kung pwede akong umupo sandali, pero hinila ako muli ni Leo. Sandali na lang, Mila. Kailangan nating batiin ang lahat. Huwag kang ang reklamador. Nilunok ko ang aking nasasaktang damdamin at muling ngumiti. Noon napansin ng aking mga mata ang isang lalaking naka-wheelchair. Mag-isa siyang nakaupo malapit sa isang malaking bintana, malayo sa kaguluhan, na may tanawin ng nagniningning na city lights. Ang kanyang itim na suit ay malinis at mukhang mamahalin at ang kanyang mukha ay kalmado. Matangos ang kanyang panga at ang kanyang mga mata ay malumanay ngunit matalas. May hawak siyang isang baso ng mineral water. Paminsan-minsan siyang umiinom habang nakatingin sa labas ng bintana na tila malalim ang iniisip. May kakaiba sa lalaking ito. Hindi dahil sa kanyang wheelchair kundi dahil sa kanyang aura. Sa isang party na puno ng pekeng kabaitan, pinili niyang mapag-isa. Hindi siya naghahanap ng atensyon, hindi nagpapanggap. Nandoon lang siya.
Teka si Sir Rafael de Leon. Yun biglang sigaw ni Leo. Napalingon ako. Senior ko yan noong intern pa lang ako. Narinig ko executive na siya sa isang malaking kumpanya ngayon. Naaksidente daw ilang taon na ang nakalipas na paralisa ang mga binti niya. Pero sobrang galing daw kaya tuloy-tuloy ang pag-angat. Henyo daw sabi nila. Hinila ni Leo ang aking braso palapit sa lalaki. Halika batiin natin. Para makipag-network baka makatulong sa promotion ko balang araw. Ang totoo gusto ko nang umupo at ipahinga ang aking mga paa pero sumunod ako. Sir Raf, sabi ni Leo sa isang tonong sobrang palakaibigan na medyo nakakaduwal pero sinikap kong panatilihin ang aking ngiti. Lumingon ang lalaking naka-wheelchair. Ang kanyang mga mata ay unang tumingin kay Leo pagkatapos ay sa akin. Nang sandaling tumagal ang kanyang tingin sa akin, naramdaman ko na parang binabasa niya ang aking kaluluwa. Leo, ang kanyang boses ay malalim at kalmado na may bahagyang pagkagulat. Ang tagal na rin. Wow Sir Raf, naaalala niyo pa po ako. 3 buwan lang po akong naging intern noon. Ngumiti ng bahagya si Rafael. Ang masipag na intern sa marketing team. Tuwang-tuwa si Leo. Opo, ako nga po. Salamat po at naaalala niyo pa. Siya po pala ang asawa ko, si Mila Reyes. Humakbang ako at magalang na bahagyang yumuko. Magandang gabi po. Tumango si Rafael. Magandang gabi Mila. Ikinagagalak kitang makilala. Sinuklian ko ang kanyang ngiti. At sa unang pagkakataon noong gabing iyon naramdaman kong iginagalang ako bilang isang tao, hindi lang bilang accessory ng aking asawa. Pero panandalian lang ang kaligayahang iyon dahil nagpasya si Leo sa hindi malamang dahilan na magbiro. Sir Raf, kanina pa po kayo mag-isa diyan. Kayo lang po ba? Sagot ni Rafael ng mahinahon. Oo, mag-isa lang ako. Hindi ako nagsama ng partner. Wow, single pa pala kayo sir, hindi pa kayo kasal. Bahagyang tumawa si Leo. Payo lang po sir, dapat ang asawa masipag. Yung kayang alagaan tayong mabuti. Nagsimula na akong kabahan. Gusto kong hilahin ang kamay ni Leo. At umalis pero hindi siya tumigil sa pagsasalita. Tulad nitong asawa ko. Si Mila, naku sir, ideal wife to. Maagang gumigising para magluto, maglinis ng bahay, magplan sa lahat kaya niyang gawin. Sobrang sipag. Alam ko na kung ano ang susunod niyang sasabihin pero hindi ko siya mapigilan. Sige, iuwi mo na. Yang asawa ko. Kung kailangan mo ng katwalong sa bahay, napakasipag niyan, parang kasambahay. The best talaga, humalakhak siya ng malakas. Ilang tao sa paligid ang nakarinig at napatingin. Parang huminto ang mundo. Pakiramdam ko ay hinubaran ako sa harap ng lahat ng tao. Hindi pisikal kundi ang aking dignidad ang hinubaran. Ang 3 taon ng lahat ng aking pagsisikap, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagmamahal ay nauwi sa isang salita, kasambahay. Yumuko ako. Nahihiya at galit. Pero higit sa lahat, wasak ang aking puso. Uminit ang aking mukha at nangilid ang mga luha pero pinigilan ko. Huwag kang iiyak dito Mila. Huwag mo siyang bigyan ng kasiyahan na makita kang mahina. Noon ko narinig ang boses ni Rafael. Hindi siya nakangiti. Hindi Leo. Ang kanyang boses ay malamig parang yelo. Nakangiti pa rin si Leo. Bakit po sir, biro lang? Kung kailangan nyo, kunin nyo na. Sa tingin mo ba biro lang yan sa asawa mo? Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging ang boses ni Rafael ang umalingaw-ngaw. Napawi ang ngiti ni Leo. Nanigas ang kanyang mukha sa hiya. Sir Raf, biro lang naman po yun ng mag-asawa. Nakangiti ba ang asawa mo? Itinaas ko ang aking ulo. Tinitigan ako ni Rafael bago ibinalik ang tingin kay Leo. Hindi ko siya nakitang nakangiti. Ang nakita ko ay isang babaeng pinipigilan ang kanyang mga luha. Natulala si Leo. Naku sir, sobra naman po kayo. Hindi pa ako tapos magsalita, putol ni Rafael ng may diin. Maaaring biro lang iyan para sa iyo pero wala akong nakikitang nakakatawa. Ang nakikita ko ay isang lalaking minamaliit ang kanyang asawa sa publiko para lang sa isang murang halakhak. Hindi ko alam kung ano ang relasyon ninyo sa bahay. Pero dito sa harap ko ipinahiya mo ang asawa mo at hindi mo man lang namalayan. Tila tinusok ng tingin ni Rafael si Leo. Napabuka ang bibig ni Leo pero isinara rin niya ito. Namula ang kanyang mukha. Ibinaling ni Rafael ang tingin sa akin at ang kanyang mga mata ay naging malumanay. Paumanhin Mila. Mukhang lumampas sa linya ang asawa mo. Pero gusto kong malaman mo na hindi lahat ng tao ay nag-iisip tulad niya. Hindi mo deserve ang ganyang trato. Halos bumagsak na ang aking mga luha pero pinigilan ko. Salamat po, bulong ko. Sinubukan ni Leo na iligtas ang sitwasyon. Hay nako sir, biro lang. Easy lang po. Tumingin muli sa kanya si Rafael. Hindi ako nagbibiro. Isang hindi komportableng katahimikan ang namayani. Easy lang po.
Tumingin muli sa kanya si Rafael. Hindi ako nagbibiro. Isang hindi komportableng katahimikan ang namayani. Naramdaman ko ang tingin ng mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagbubulungan habang ang iba ay tahimik na pinapanood ang maliit na drama. Sinubukan muli ni Leo sa kanyang kayabangan at katangahan. Teka Sir Raf, narinig ko lumipat na kayo sa isang malaking kumpanya. Saan po yun, baka pwede tayong mag-collaborate? Dumukot si Rafael ng isang business card mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Leo. Ilang linggo na rin akong lumipat. Binasa ni Leo ang card. Nakita ko kung paano nagbago ang kulay ng kanyang mukha mula sa pula patungo sa pagiging maputla. Rafael De Leon, President and CEO Global Investments. Nanginig ang kanyang kamay. Global Investments. Ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya, ang lugar kung saan pinapangarap niyang mapromote. Ang misteryosong bagong boss na pangalan lang ang naririnig niya at hindi pa nakikita ay ang lalaking may kapansanan na naka-wheelchair na ito. Ang lalaking kani-kanina lang ay inalok niya ng kanyang asawa bilang kasambahay. Sir. P. Presidente. Nabasag at nanginginig ang boses ni Leo. Pasensya na po sir. Hindi ko po alam. Biro lang po talaga yun. Oo, alam ko, putol ni Mr. De Leon. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Galingan mo sa trabaho, Leo. Magmamasid ako. Mukhang hihimatayin na si Leo. Nagbulong siya ng paalam, marahas na hinawakan ang aking braso at mabilis na lumayo kay Mr. De Leon. Nagkaroon ako ng pagkakataong lumingon. Nandoon pa rin si Mr. De Leon sa may bintana na may tanawin ng mga ilaw ng lungsod. Muling nagtama ang aming mga mata. De Leon sa bangmala. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan siyang tumango. Tila sinasabi, hindi ka nag-iisa. Tumango ako pabalik bago ako tuluyang hilahin ni Leo pabalik sa karamihan. Tahimik ang biyahe pa uwi noong gabing iyon. Nagdadabog si Leo sa buong biyahe. Nakakainis yang Rafael De Leon na yan. Naging presidente lang ang yabang na pilay na nga nagpapanggap pang mabait. Dapat alam niya ang lugar niya. Kung pilay, umarte siyang parang pilay. Sino siya para pagsabihan ako tungkol sa asawa ko? Akala mo kung sino? Ilang linggo pa lang presidente, nagpapakasanto na nanatili akong tahimik. Sa buong biyahe hanggang sa makarating kami sa bahay, hanggang sa makatulog siya habang humihili. Pero sa loob-loob ko, may nagbago. Hindi dahil kay Mr. De Leon. Hindi ko naman siya kilala. Ito ay tungkol sa sarili ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, may kumampi sa akin. Sa unang pagkakataon may nagsabing mas karapat-dapat ako sa mas mabuting trato. Sa unang pagkakataon tinanong ko ang sarili ko, bakit ako nakatira kasama ng lalaking ito? Ang tanong na iyon ang magbabago sa lahat. Noong gabing iyon hindi ako makatulog. Mahimbing na natutulog si Leo, malakas ang hili. Dati para sa akin cute ang tunog na iyon. Ngayon parang lagari na dahan-dahang sumisira sa aking pagkatao. Nakahiga ako sa tabi niya, nakatingin sa madilim na kisame at inaalala ang bawat sandali sa party. Sige, iuwi mo na. Yang asawa ko. Kung kailangan mo ng katulong sa bahay, napakasipag niyan, parang kasambahay. Ang kanyang tawa, ang tingin ng mga tao, ang malamig na ngiti ni Mr. De Leon, at ang mga salita niyang umuulit-ulit sa aking isipan. Hindi mo deserve ang ganyang trato. Bakit nakikita ng isang estranghero ang sakit ko, habang ang mismong asawa kong nanakit sa akin ay tumatawa lang? 3:00 ng madaling araw, sumuko na ako sa insomnia. Bumangon ako at nagtimpla ng mainit na tsaa sa kusina. Umupo ako sa mesa at tinitigan ang aming wedding picture na nakasabit sa dingding. 2.5 taon na ang nakalipas, nakangiti ako ng malapad sa litratong iyon, naniniwalang isang magandang bagong buhay ang magsisimula. Ngayon para na akong isang manika na nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat. Kinabukasan gumising ako ng 5:00 tulad ng dati. Nagsaing ako, nagluto ng paboritong sinigang ni Leo. Plinansya ko ang asul na polo na isusuot niya sa opisina. Nagtimpla ako ng itim na kape na may kaunting asukal tulad ng gusto niya. Bumaba si Leo ng 6-6. Nakasimangot pa rin ang kanyang mukha, marahil naaalala pa ang nangyari kagabi. Tahimik siyang kumain habang nakatingin sa kanyang cellphone. Naglakas loob akong magsalita. Leo, tungkol kagabi. Nahiya ako, putol niya ng masungit. Nang sabihin mong para akong kasambahay sa harap ng mga tao. Huminto siya sa pagmuya at tinitigan ako ng mapanuyang tingin. Ano, hindi ba totoo? Sino ba ang nagtatrabaho sa bahay? Sino ang nagluluto? Sino ang naglilinis at nag-aayos ng lahat? Pero Leo, sinabi mong iuwi na lang ako. Hay nako Mila, biro lang yun. Bakit ang sensitibo mo? Huwag mo nang dibdibin. Malilate na ako. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag at lumabas nang hindi man lang nagpaalam. Naiwan akong nakaupo sa silya, nakikinig sa pagsara ng pinto.
At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon umiyak akong mag-isa sa hapagkainan. Noong gabing iyon umuwi si Leo, napagod ang mukha. Inihagis niya ang kanyang bag sa sofa umupo, nang mabigat at bumuntong hininga. Anong nangyari maingat kong tanong? Pinatawag ako ng HR. May performance review at hindi maganda ang resulta. Sabi nila walang pag-unlad ang trabaho ko. Pero ni minsan hindi ako umabsent, Myla. Tahimik ko siyang inabutan ng isang basong tubig. Bumagsak daw ng husto ang performance ko sa huling 3 buwan. Kung hindi ko daw aayusin bibigyan na ako ng warning. Ginulo niya ang kanyang buhok sa pagkadismaya. Nagtatrabaho naman ako ng maayos. Tahimik pa rin ako pero sa isip ko inaalala ko kung paano siya nagsimulang umuwi ng gabi sa huling 3 buwan nagagalit ng walang dahilan at sinisisi ako sa maliliit na bagay. Wala akong sinabi. Siguradong gawa-gawa lang to ng Rafael de Leon na yan bigla niyang sigaw. Simula nang dumating ang damuhong yan, bilang presidente nagkagulo na ang buhay ko. Sadya niyang hinahanapan ako ng mali. Gumaganti yan dahil napahiya siya sa event kahapon. Leo, si Mr. De Leon ay kinakampihan mo ba siya ngayon? Tumingin siya sa akin ng may pagdududa. Kailan mo pa siya nakilala? Huwag mong sabihin. Leo, mabilis kong putol. Hindi. Bahala ka na nga. Ihanda mo na ang pagkain. Nagugutom na ako. Bumuntong hininga ako at naglakad papunta sa kusina. Noong gabing iyon sa unang pagkakataon binuksan ko ang luma at maalikabok na laptop sa aparador. Naghanap ako sa mga job site. Secretary, Administrative Assistant, lahat ng posisyon na pwede kong applyan. Nanginginig ang aking mga kamay. Pakiramdam ko ay nagtataksil ako. Pero isang maliit na boses sa aking isipan ang nagsabi, kailangan mo ng paraan para makatakas, Mila. Hindi ka pwedeng mabuhay ng ganito habang buhay. Lumipas ang 1 linggo at lalong naging mainitin ang ulo ni Leo. Gabi-gabi pag uwi niya mayroon siyang masamang kwento tungkol kay Mr. De Leon. Tinanggal niya ang isa kong tauhan kahapon, Mila. Dahil lang na late ng 1 beses magpasa ng report. May dahilan naman. Yung tao nanganak ang asawa niya. Sobrang lupit, walang puso, walang emosyon. Siguro dahil may kapansanan siya, baluktot na ang pag-iisip. Nainggit sa mga normal na tao. Tiyak na gumaganti siya sa lahat ng taong minamaliit siya. Naging intern niya ako dati, baka nahihiya siyang nakikita ko siyang presidente na ngayon habang ako ay isang ordinaryong empleyado lang. Gabi-gabi parehong sermon na puno ng puot ang naririnig ko. At gabi-gabi tahimik akong nagluluto, naglilinis ng bahay at natutulog na nakatalikod sa kanya. Isang hapon habang wala pa si Leo, tumunog ang aking cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, magandang hapon, si Miss Mila Reyes po ba ito? Isang profesional na boses ang narinig ko. Ako po ay mula sa HR Department ng Global Investments. Nakita po namin ang inyong application para sa Administrative Assistant position at nais po sana naming mag-schedule ng interview. Parang tumalon ang puso ko. Global Investments. Kung saan nagtatrabaho si Leo. Kung saan CEO si Mr. De Leon May. May interview po ako, opo. Pwede po ba kayo sa Miyerkules 10 a.m. sa 12th floor ng aming main office? Napakalunok ako. Miyerkules 10 a.m. Siguradong nasa opisina si Leo. Marahil sa 10th floor, 2 palapag lang mula sa interview venue. Hello, nariyan pa po ba kayo? Opo, pwede po ako. Sige po. See you then. Napatay ang tawag. Napaupo ako sa silya, nanlalamig ang mga kamay. Kabaliwan to. Isang malaking kabaliwan. Pero kasabay nito may kakaibang kaba sa aking dibdib. Isang halo ng takot, excitement at pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon mayroon akong sariling sikreto. Hindi isang maruming sikreto kundi isang sikreto tungkol sa aking kinabukasan. Dumating ang Miyerkules. Gumising ako ng alas 4 ng madaling araw, mas maaga kaysa karaniwan para maghanda ng almusal. Inasikaso kong mabuti ang lahat ng pangangailangan ni Leo. Ayokong magbigay ng kahit anong hinala. Leo, mamamalengke ako mamaya, bibili ng karne pagsisinungaling ko. Baka medyo gabihin ako. Sa opisina ka na lang mag-lunch. Walang pakialam na tumango si Leo. Sige. Mauna na ako. Pagkaalis niya tumakbo ako sa banyo. Mabilis na naligo at nagbihis ng maayos pero hindi kapansin-pansin. Itim na palda, kulay abong blazer at sapatos na patag. Isang ligtas, profesional na hitsura. Sumakay ako ng bus. Parang walang katapusan ang 1 oras na biyahe papunta sa opisina. Sa loob ng bus paulit-ulit kong inensayo sa isip ko ang mga sagot sa mga tanong sa interview. Bakit mo gustong magtrabaho dito? Dahil gusto kong bawiin ang aking dignidad. Bakit ka umalis sa dati mong trabaho? Dahil pinatigil ako ng asawa ko. Bakit mo gustong magtrabaho? Dahil pinatigil ako ng asawa ko. Bakit mo gustong magtrabaho ulit ngayon?
dahil sawang-sawa na akong tratuhin na parang kasambahay. Siyempre hindi ko pwedeng sabihin ang mga iyon. 9:30 a.m. dumating ako sa lobby ng opisina. Matayog ang gusali at ang lobby ay malawak na may kumikinang na sahig na gawa sa marmol. Kinailangan kong pigilan ang pagkahilo dahil sa kaba. Good morning, ma'am. How may I help you, bati ng receptionist? May interview po ako. Sa executive department. Please fill out the visitor's log and get a visitor's pass. Take the executive elevator on the left to the 12th floor. Ang executive elevator ay hiwalay at mas magarbo. Pumasok akong mag-isa at pinindot ang lose. Sa loob pumikit ako at nagdasal. Diyos ko, sana maging maayos ang lahat. Hindi ko alam kung tama o mali ito, pero pagod na po ako. Sobrang pagod na. Bumukas ang elevator. Sinalubong ako ng receptionist sa 12th floor ng may ngiti. Miss Mila Reyes. This way, please. Dinala ako sa isang malamig na waiting area. May 3 iba pang babae na nakaupo roon. Lahat sila ay mas bata at mas mukhang kumpiyansa kaysa sa akin. Bigla akong nakaramdam ng pagiging matanda at luma. Isa-isa silang tinawag. Isa-isang lumabas na walang ekspresyon. Naging turn ko na. Ako po si Mila Reyes, sabi ko sa mga interviewer. 3 tao ang nasa harap ko. 2 babae na nasa middle age at isang batang lalaki. Naging maayos naman ang interview. Tinanong nila ako tungkol sa aking karanasan bilang sekretary, bakit ako tumigil at bakit gusto kong bumalik sa trabaho. Sumagot ako ng tapat pero maingat. Pagkatapos ng ilang taon na pagtuon sa pamilya, gusto ko pong muling paunlarin ang aking sarili. Tumango sila. Noon bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ng tao sa loob ay tumayo. Naguguluhan, tumayo rin ako. Isang wheelchair ang pumasok. Si Mr. De Leon, nakasuot ng kulay abong suit at puting polo na may parehong kalmadong mukha tulad ng sa party. Bumagsak ang puso ko. Nakita niya ako at lumaki ang kanyang mga mata. Halos hindi mahahalata pero nahuli ko ang sandaling iyon. Pagkatapos bumalik sa pagiging walang ekspresyon ang kanyang mukha. Magpatuloy kayo, maikli niyang sabi. Lumipat siya sa isang sulok ng silid at umupo doon nagmamasid. Sinubukan kong manatiling kalmado pero sa ilalim ng mesa nanginginig ang aking mga kamay. Nagpatuloy ang mga interviewer sa pagtatanong. Sumagot ako sa abot ng aking makakaya pero kalahati ng aking atensyon ay nasa tahimik na figura ni Mr. De Leon sa sulok. Hindi siya nagsasalita, hindi nakikialam, nagmamasid lang. Minsan nagtatagpo ang aming mga mata. At sa tuwing nangyayari iyon, bahagya siyang ngumingiti. Isang ngiti na sa hindi malamang dahilan ay medyo nagpapakalma sa akin. Tapos na ang interview. Salamat, Miss Mila. Tatawagan ka na lang namin, sabi ng babaeng interviewer. Tumayo ako. Bago lumabas, napatingin ako sa direksyon ni Mr. De Leon. Tumango siya ng isang beses tulad ng ginawa niya sa party. Tumango ako pabalik at lumabas ng silid. Sa loob ng elevator, doon ko lang napagtanto na ilang minuto na pala akong hindi humihinga. 2 araw ang lumipas, 9 p.m. tumawag ang HR. Congratulations, Miss Mila. You're hired as an administrative assistant for the executive office. You'll be working directly under Mr. Rafael De Leon. Can you start this Monday? Natigilan ako. Assistant ni Mr. De Leon, opo. Si Mr. De Leon mismo ang humiling na ilagay ka sa kanyang departamento. Nakita daw niya ang potensyal mo. De Leon mismo ang potensyal mo. Wala akong masabi. Hello, nariyan pa po ba kayo? Opo. Pwede po akong magsimula sa Lunes. Great, welcome to the team. Isesend na lang po namin ang details sa email. Napatay ang tawag. Napaupo ako sa silya, nakadikit pa rin ang cellphone sa aking tainga. Si Mr. De Leon, hiniling niya ako. Bakit samantala sa sala binuksan ni Leo ang kanyang laptop? Biglang namutla ang kanyang mukha. Anong nangyari, tanong ko? Hindi siya sumagot, nakatitig lang sa screen na may malalaking mata. Kinabukasan nalaman kong nakatanggap si Leo ng opisyal na warning letter mula sa HR. Ang kanyang performance ay itinuring na malayo sa inaasahan. At ang pinakamasakit para sa kanya, ang posisyon ng manager na inaasam-asam niya ay ibinigay sa isang mas batang kasamahan. Nahiya ako, Mila, sigaw niya noong gabing iyon. Binasa ang announcement sa harap ng lahat. Sa diyatong ginawa ng Rafael De Leon na yan. Naghanda ako ng hapunan na may simpatiyang ekspresyon. Pero sa loob-loob ko isang maliit na bulong ang nagsabi. Simula pa lang yan, Leo. At sa susunod na Lunes magtatrabaho na ako sa 15th floor. 3 palapag sa itaas mo kasama ang parehong boss at may dignidad na sinisimulan ko ng buuin muli. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon nakaramdam ako ng pag-asa. Linggo ng gabi nakaupo ako sa sahig ng aming kwarto sa harap ng isang maliit na bukas na maleta.
Nanonood si Leo ng TV sa sala, walang pakialam sa ginagawa ko. Sa huling taon tumigil na siyang magtanong tungkol sa mga ginagawa ko. Siguro akala niya ay narito lang ako palagi, parang isang kasangkapan, isang pag-aari na hindi aalis. Sa loob ng maleta may ilang damit pang opisina, isang pares ng sapatos na patag at isang disenteng damit para sa emergency. Hindi ko plano na umalis ng bahay. Hindi pa. Pero sa hindi malamang dahilan pakiramdam ko kailangan kong maghanda ng contingency plan. Parang isang artista sa teatro na alam kung kailan kailangang umalis sa entablado. Anong ginagawa mo diyan sa kwarto? Halika rito, manood tayo ng TV, sigaw ni Leo mula sa sala. Bumuntong hininga ako, isinara ang maleta at itinago sa sulok ng aparador. Pagkatapos naglakad ako papunta sa sala, umupo sa tabi niya at nagpanggap na nanonood ng isang boring na game show. Ipinulupot ni Leo ang kanyang braso sa aking baywang at hinila ako palapit. Dati gusto ko ito pero ngayon nanigas lang ako. Ang aking katawan ay naninigas at ang isip ko ay lumilipad na papunta sa kinabukasan, Lunes, unang araw sa trabaho. 6 AM gising na ako. Tulog pa si Leo. Kumilos ako ng tahimik, parang isang magnanakaw sa sariling bahay. Mabilis na naligo at pumili ng damit. Itim na pencil skirt, puting long sleeve blouse at sapatos na patag. Maayos, propesyonal, hindi kapansin ni pansin. Nagluto ako ng almusal tulad ng dati. Sinangag, pritong itlog, isang basong gatas. Nag-iwan ako ng isang maliit na note. Leo, handa na ang almusal mo. Nauna na ako, mamamalengke pa ako. Mila, isang kasinungalingan. Pero isa sa mga maliliit na kasinungalingan na natutunan kong gawin sa 3 taong pagsasama namin. Minsan kailangan mong magsinungaling para mabuhay. 7 AM nasa bus stop na ako. Ang hangin ng umaga sa Maynila ay sariwa pa o kahit papaano hindi pa gaanong marumi. Dumating ang bus at sumakay ako. Nagsimula na ang isang oras na biyahe papunta sa opisina. Sa loob ng bus pumikit ako at inisip kung ano ang mangyayari. Baka magkita kami ni Leo sa elevator. Baka magalit siya. Iminulat ko ang aking mga mata. Bahala na, Mila. Huwag mo munang isipin. Harapin mo na lang. 8 AM ang gusali ng Global Investments ay matayog na nakatayo sa harap ko. Tumayo ako sa lobby, pinapanood ang mga elevator na umaakyat at bumababa, nararamdaman ang hindi regular na pagtibok ng aking puso. Ang parehong receptionist mula sa araw ng interview ang bumati sa akin ng may ngiti. Good morning, Miss Mila. Welcome. Please proceed to the 15th floor. The executive secretary will meet you there. Tumango ako, kinuha ang aking ID at naglakad papunta sa elevator. Hindi na ang executive elevator kundi ang regular na elevator. 10th floor, 11th, 12th, 15th. Bumukas ang pinto ng elevator. Isang lalaking nasa middle age na may makapal na salamin ang naghihintay na. Good morning, Miss Mila. Good morning, Miss Mila. Good morning, Miss Mila. Ako si Sir Danny, ang executive secretary. This way, please. Sinundan ko siya, nilagpasan ang mga malilinis na cubicle at glass conference room hanggang sa makarating kami sa isang malaking silid na may 2 mesa. Isang malaking mesa sa likod at isang mas maliit sa harap. Ito ang desk mo, Mila, sabi ni Sir Danny. Itinuturo ang maliit na mesa na may computer, telepono at kumpletong set ng office supplies. Ang desk sa likod ay para kay Mr. De Leon. Wala pa siya. Karaniwan mga 9 AM siya dumarating. Maging pamilyar ka muna sa paligid. Salamat po, Sir Danny. Ngumiti siya. Kung kailangan mo ng tulong, nasa kabilang kwarto lang ako. Enjoy your first day. Umalis siya. Umupo ako sa aking bagong silya, tinitigan ang malinis na mesa, ang naka-on na computer at isang tasa ng kape na tila inihanda para sa akin. Kakaiba ang pakiramdam. Ito ang opisina. Ito ang trabaho. Ito ay sa akin. At naisip ko si Leo. Marahil kararating lang niya sa 10th floor. Nakaupo sa kanyang masikip na cubicle, hindi alam na ang asawa niya ay nagtatrabaho 3 palapag sa itaas niya. 9:10 AM bumukas ang pinto ng elevator at pumasok ang isang wheelchair, si Mr. De Leon. Ngayon nakasuot siya ng kulay abong suit na may light blue na polo at isang madilim na kurbata. Maayos ang kanyang buhok at mukhang sariwa ang kanyang mukha para sa umaga. Agad akong napansin ng kanyang mga mata at ngumiti siya. Good morning, Mila. Kanina ka pa bahagyang kinakabahan, tumayo ako. Good morning po, sir. Mga 30 minuto na po. Maupo ka. Maging komportable ka. Team tayo dito kaya hindi kailangang masyadong formal. Lumipat siya sa kanyang mesa, inilagay ang kanyang bag sa tabi ng wheelchair. Mas malinaw ko na siyang nakikita ngayon. Ang kanyang mga kilos ay sanay at mahusay. Ang kanyang mga kamay ay malakas sa pagpihit ng ko na siyang nakikita ngayon. Ang kanyang mga kilos ay sanay at mahusay.
Ang kanyang mga kamay ay malakas sa pagpihit ng mga gulong ng wheelchair, ngunit mayroon pa ring grasya. Mayroong malaking kumpiyansa sa kanyang mga kilos. Ang unang araw ay dumaan ng dahan-dahan. Ipinaliwanag ni Mr. De Leon ang aking mga gawain. Pag-aayos ng schedule, pagsagot ng tawag, pag-uuri ng email, paghahanda ng mga materyales para sa pulong. Lahat ng ginagawa ko dati bilang secretary. Pakiramdam ko ay nakabalik ako sa bahay. Pagsapit ng tanghalian, nagtanong siya, "Karaniwan sa kantin ka ba kumakain?" "O, nagbabaon ka usually po." "Ay, hindi ko pa po alam, sir." Ngumiti siya. "Kung okay lang sa'yo, sabay tayong mag-lunch, ipakikita ko sa'yo ang kantin. Pero kung gusto mong kumain mag-isa, okay lang din." Nag-alinlangan ako sandali pero tumango. "Sige po, sir. Salamat." Bumaba kami sa kantin sa third floor. Sa daan, maraming empleyado ang magalang na bumabati kay Mr. De Leon. Ang ilan ay tumingin sa akin ng may pagtataka at ang ilan ay nagbulungan sa likuran. Puno ang kantin pero tila may sariling pwesto si Mr. De Leon sa isang sulok. "Dito ako karaniwang umuupo," sabi niya. Medyo tahimik, masarap mag-usap. Umorder kami ng pagkain. Pinili ko ang fried rice at iced tea, siya naman ay pumili ng bulalo. Habang kumakain, nagtanong siya ng mga magagaang bagay. Kung saan ako galing, saang paaralan nag-aral, bakit ako tumigil sa pagtatrabaho. Sumagot ako ng tapat pero maingat. Tapos nagtanong siya, "Masaya ka ba sa asawa mo?" Nasamid ako. "Sorry. Masyado bang personal?" Mabilis niyang paghingi ng paumanhin. "Hindi mo kailangang sagutin kung hindi ka komportable." Huminga ako ng malalim sandali at naramdaman kong mahirap magsinungaling sa harap ng lalaking ito. "Hindi ko po alam, sir." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malumanay, hindi mapanghusga. "Nakita kita noong gabing iyon." "Noong sinabi ng asawa mo yon?" Ang iyong mga mata, walang laman. Parang isang taong sumuko na. "Alam ko ang pakiramdam na yan. Naranasan niyo na rin po ba, sir?" Mapait siyang ngumiti. "Dati noong kapapaparalisa ko lang, iniwan ako ng aking fiancé. Hindi raw niya kayang mabuhay kasama ng isang may kapansanan. Maging sa pamilya ko, may nagsabing mas mabuti pang ilagay ako sa isang care home para hindi na ako maging abala. Nawalan ako ng sasabihin. I'm sorry, sir." "Okay lang. Matagal na yon." Ngayon pinatunayan kong hindi hadlang ang wheelchair. Tinitigan niya ako ng matalas. "Kaya mo rin, Mila. May potensyal ka. Huwag mong hayaan ang sinuman, asawa man o pamilya, na ipakalimot sa iyo yan." Isang init ang kumalat sa aking dibdib. Parang mainit na salabat sa isang maulang araw. "Salamat po, sir." 5 p.m. tinawag ako ni Mr. De Leon. "Mila, samahan mo ako sandali sa 10th floor. May maliit na meeting sa marketing team, kailangan ko ng tulong mo sa pagkuha ng minutes." 10th floor, kung saan nagtatrabaho si Leo. Kumabog ng malakas ang puso ko. "Sige po, sir." Bumaba kami sa 10th floor. Pagbukas ng elevator, agad na nagbago ang kapaligiran sa opisina. Lahat ay naging alerto at masigla. "Good afternoon, sir," bati nila. Magiliw na tumango si Mr. De Leon at nagtungo sa isang glass conference room sa sulok. Sumunod ako, pilit na nagmumukhang profesional, habang ang aking mga mata ay palihim na naghahanap. At doon sa isang cubicle malapit sa fire exit, nakaupo si Leo, nakatalikod sa amin. Nakatutok siya sa kanyang cellphone. Hindi niya napansin ang aming pagpasok sa conference room. Naging maayos ang pulong. Itinala ko ang mga mahahalagang punto. Paminsan-minsan sumisilip ako sa labas ng salamin. Nasa pwesto pa rin si Leo. Natapos ang pulong ng 5:30. Paglabas namin ng conference room, katatayo lang ni Leo mula sa kanyang upuan. Marahil papunta sa banyo o kukuha ng tubig. Nagkasalubong kami sa hallway. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Mila," lumingon ang lahat. Nakatayo ako sa tabi ng wheelchair ni Mr. De Leon, suot ang aking ID na may nakasulat na Mila Reyes, Executive Assistant to the President. Hawak ang isang binder ng mga tala. Tumingin si Leo sa akin pagkatapos kay Mr. De Leon at pabalik sa aking ID. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat, pamumula hanggang sa pamumutla. "Nagtatrabaho ka rito?" "Magandang hapon," kalmado ang aking boses. "Oo. Unang araw ko ngayon. Bilang assistant." "Assistant niya?" Ang kanyang boses ay matinis, halos pasigaw. Sumingit si Mr. De Leon. "May problema ba, Leo? Ang asawa mo ay isang bagong empleyado sa aking departamento. Natanggap siya sa pamamagitan ng tamang proseso." Mukhang sasabog na si Leo. Pero hindi makapagsalita. "Hindi ko po alam. Kailangan ko bang ipaliwanag ng detalyado?" Malamig na putol ni Mr. De Leon. "O gusto mong ipagpatuloy natin ito sa aking opisina?" Napakalunok si Leo.
lahat ng tao sa 10th floor ay tahimik na nanonood sa maliit na drama. Nakita ko ang ilan sa kanila na mapanuyang ngumingiti at nagbubulungan. Hindi po sir, sa wakas ay bulong ni Leo. Magtatrabaho na po ako. Tinalikuran niya kami at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang cubicle. Pero nakita ko ang panginginig ng kanyang kamay nang kunin niya ang kanyang tasa. Tumingin sa akin si Mr. De Leon. Okay ka lang, tumango ako. Opo, okay lang po ako sir. Pero sa loob-loob ko nanginginig ako. Nagsimula na ang digmaan. Noong gabing iyon late akong umuwi. Nauna na si Leo nakaupo sa sala na may mukhang parang bato. Pagbukas ko ng pinto, sumabog siya. Nabasi na baliw ka na ba? Nagtatrabaho ka sa likod ko sa parehong kumpanya bilang assistant ng pilay na yan. Sadya mo bang ginagawa to para ipahiya ako? Mila tahimik kong ibinaba ang aking bag at hinubad ang aking sapatos. Leo, makinig ka muna. Anong pakikinggan ko? Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga katrabaho ko? Hoy, yung asawa mo mas mataas pa sa'yo. Assistant ng bagong boss, hindi mo alam. Napahiya ako. Mila, huminga ako. Nang malalim. Leo, gusto ko lang magtrabaho. Gusto kong kumita ng sarili kong pera. Anong gusto mong gawin? Ano, kinulang ba kita? Pagkain, bahay, lahat binigay ko. Pero hindi ka pa rin kontento, tahimik lang ako. Tumayo siya, namumula ang mukha. Ang tanga mo, siguradong plano to ng Rafael na yan. Sadya kanyang tinanggap para ipahiya ako. Nag-usap na kayo sa likod ko. Di ba hapinlano niyo tong lahat? Lumapit siya. Instinctively umatras ako. Leo, walang ganong plano. Sinungaling, itinaas niya ang kanyang kamay. Pumikit ako pero hindi dumapo ang kamao. Iminulat ko ang aking mga mata. Ibinaba ni Leo ang kanyang kamay. Ang kanyang hininga ay mabigat at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Umalis ka. Ano, umalis ka sa pamamahay ko? Ngayon din natigilan ako. Leo, gabi na. Sabi ko umalis ka. Ibinato niya ang isang flower vase sa mesa at nabasag ito. Umatras ako papunta sa pinto, kinuha ang aking bag at lumabas. Sumara ng malakas ang pinto sa aking likuran. Nakatayo ako sa tahimik na hallway ng apartment. Noon ko lang napagtanto na nasa loob ng bag ang aking pitaka. May ilang libong piso pero naiwan ko ang aking cellphone sa loob. At nagsimulang umulan. Umupo ako sa fire exit, niyakap ang aking mga tuhod at tahimik na umiyak. Hindi ko alam kung saan pupunta, kung sino ang hihingan ng tulong. Lumipas ang isang oras at lalong lumakas ang ulan. Nanginginig ako. Noon biglang isang wheelchair ang dahan-dahang lumapit mula sa dulo ng hallway. Si Mr. De Leon. Basang-basa siya. Basang-basa siya. Ang kanyang suit ay basa at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, pero ang kanyang mga mata ay hinahanap ako. Hanggang sa makita niya ako sa hagdan. Mila. Humikbi ako. Sir. Lumapit siya. Mula sa likod ng kanyang upuan, kinuha niya ang isang malaking payong at binuksan ito para takpan ako. Tumawag sa akin ang nanay mo. Nag-aalala hindi ka pa daw umuuwi at naka-off ang cellphone mo. Kaya pinuntahan kita. Sinabi ng guard na may babae daw sa fire exit. Si nanay. Siguradong tumawag siya sa opisina at nakuha ang numero ni Mr. De Leon sa receptionist. Hindi ko po alam kung saan pupunta, sir. Tinitigan niya ako ng matagal, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Hindi mo na kailangang tawagin akong sir. Raf na lang. Bumuntong hininga siya. Mila, may apartment ako malapit dito. Pwede kang tumuloy ngayong gabi. Bukas aayusin natin ang lahat. Okay lang ba? Tumingin ako sa kanya. Sa isang maulang gabi sa isang malamig na fire exit, sinundo ako ng lalaking ito. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil may gusto. Dahil lang sa ano, tumango ako. Ngumiti siya. Tara na. Ang apartment ni Raf ay iba sa inaasahan ko. Sa isip ko, ang apartment ng isang CEO ay tiyak na marangya, puno ng mamahaling kasangkapan at marahil ay may personal na butler at lahat ng luho. Pero nang pumasok ang kanyang wheelchair at binuksan niya ang ilaw, iba ang nakita ko. Simplisidad. Isang komportableng leather sofa na kulay kape, isang lamesang kahoy na may ilang libro at business magazines. Isang maliit ngunit malinis at minimalist na kusina. Ang tanging luho ay ang malaking bintana na nagpapakita ng tanawin ng lungsod na puno ng kumikinang na ilaw. Ito ang bahay ko, sabi niya habang papunta sa kusina. Pasensya na, simple lang. Ayoko kasi ng komplikado. Nakatayo pa rin ako malapit sa pinto. Basang-basa, nanginginig. Noon ko lang napagtanto kung gaano kagulo ang hitsura ko. Kumalat ang makeup, basa ang buhok at dumikit ang damit sa aking katawan. Lumingon si Raf, tiningnan ako at bahagyang ngumiti. Ginaw ka. No, maligo ka muna. Ang banyo ay nasa dulo ng hallway. May malinis na tuwalya sa cabinet. Nag-alinlangan ako.
Raf, wala akong damit na pamalit. Bumuntong hininga siya at pumasok sa kanyang kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siyang may dalang malaking kulay abong t-shirt at isang tuwalya. Sa akin to. Malaki siguro sa'yo pero mas mabuti na yan kaysa sa basang damit. Tinanggap ko ito ng nanginginig na kamay. Galit at kawalan ng pag-asa mula kagabi. Pinalayas ka ng asawa mo. Dahil lang naglakas loob kang magtrabaho. Pumikit ako at pinigilan ang mga luha na gustong bumagsak muli. Mamaya na. Mamaya ka na umiyak kapag mag-isa ka na. Pagkatapos maligo, isinuot ko ang t-shirt ni Raf. Sobrang laki nga, abot hanggang hita ko pero mainit at mabango. Isang amoy lalaki na sabon at isang halo ng kahoy at citrus. Binalot ko ng tuwalya ang aking basang buhok at lumabas. Si Raf ay nasa kusina may pinapainit. Maupo ka, sabi niya nang hindi lumilingon. Nagpainit ako ng sopas. Umupo ako sa isang bar stool malapit sa kusina, pinapanood siyang gumalaw sa kanyang wheelchair, kumukuha ng mga bagay mula sa cabinet at bihasang naghihiwa ng gulay. Walang awkwardness, walang hadlang. Sanay na siya. Madalas ka bang magluto, tanong ko? Araw-araw. Wala akong kasambahay. May dumarating lang para maglinis isang beses sa isang linggo, the rest ako na. Lumingon siya at ngumiti. Sabi ng mga tao wala akong magagawa dahil sa kapansanan ko. Pinapatunayan ko lang na mali sila. Tahimik akong napahanga. Ang lalaking ito, sa kabila ng lahat ng kanyang limitasyon, ay mas independent kaysa sa aking asawa na perpekto ang pangangatawan. Dumating ang mainit na sopas sa isang ceramic bowl. Amoy sabaw ng manok na may carrots at patatas. Simple pero nakakatakam. Kainin mo, mahinahon niyang sabi. Baka magkasakit ka. Kinuha ko ang kutsara at sumubo. Kumalat ang init mula sa aking bibig hanggang sa tiyan. Hindi ko alam kung dahil ba sa sopas o sa kanyang kabaitan, biglang namasa ang aking mga mata. Mila, bakit ka umiiyak? Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha at umiling. Hindi po, Raf. Masarap lang ang sopas. Sobrang sarap. Alam niyang nagsisinungaling ako pero hindi niya ako pinilit. Kumain ka muna. Mag-usap tayo kapag kalmado ka na. Tahimik kaming kumain. Pero ang katahimikan ay hindi awkward kundi komportable. Paminsan-minsan dinadagdagan niya ng sopas ang aking bowl, inaalok ako ng tinapay at tinitiyak na sapat ang aking iniinom. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang mga pinggan para hugasan. Tumutol ako. Ako na, Raf. Bisita kita, putol niya ng may diin pero malumanay. Maupo ka lang diyan. Sinunod ko siya. Bumalik siya na may dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Isa para sa akin, isa para sa kanya. At umupo siya sa sofa habang ako ay nasa bar stool pa rin, medyo awkward. Magkwento ka, sabi niya. Anong nangyari? Huminga ako ng malalim at ikinuwento ang lahat. Ang 3 taon ng nakakapagod na pagsasama, kung paano nagbago si Leo pagkatapos ng kasal, ang pagpapatigil niya sa aking trabaho, ang aking pakiramdam bilang asawa na hindi kasambahay, at kung paano niya ako pinalayas ngayong gabi dahil lang naglakas loob akong magtrabaho. Nakinig si Raf nang hindi pumuputol. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin at paminsan-minsan siyang tumatango. Walang labis na simpatya, walang panghuhusga. Nakikinig lang. Nang matapos akong magkwento, nanahimik siya sandali bago nagsalita. Gusto mo bang bumalik sa kanya? Hindi. Ang sagot ko ay biglaan. Pati ako ay nagulat. Ngumiti si Raf. Mabuti. Dahil kung sinabi mong oo, sasabihin kong tanga ka. Bahagya akong natawa. Sa unang pagkakataon noong gabing iyon. Ang prangka mo naman. Tapat lang. Mabuti kang babae, Mila. Maganda, matalino, masipag. Deserve mo ang mas mabuting trato, hindi ang minamaliit. Yumuko ako, pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang pamilya ko ay nasa Cebu. Mag-isa lang si nanay doon at tiyak na sasabihin niyang bumalik ako kay Leo. May trabaho ka na. Sa katapusan ng buwan, makukuha mo ang unang sahod mo. Pwede kang mag-arkila ng kwarto, pero hanggang sa katapusan ng buwan, pwede kang manatili dito. Nagulat ako. Puraf, apartment mo to. May isang bakanteng kwarto. Dati doon natutulog ang nanay ko kapag bumibisita siya sa Maynila, pero hindi na ngayon. Tumingin siya sa akin. Alam kong kakaiba, to pakinggan. Pero ang mga pagpipilian mo ay manatili dito, matulog sa ilalim ng tulay, o bumalik sa kanya at maging kasambahay ulit. Nanahimik ako. Bakante ang kwarto, Mila. Gamitin mo na. Hindi mo kailangang magbayad. Isipin mo na lang na tulong ito ng isang kaibigan. Hanggang sa makatayo ka na sa sarili mong mga paa. Muling bumagsak ang aking mga luha, pero iba ang pakiramdam ngayon. Mainit. Raf, bakit mo ako tinutulungan? Ngumiti siya. Dahil nandoon din ako sa posisyon mo dati. Iniwan, minamaliit, itinuring na walang silbi.
At noong panahong iyon may isang taong tumulong sa aking bumangon. Ngayon turn ko na para tumulong sa iba. Lumapit siya at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay mainit malaki pero malambot. Hindi ka nag-iisa Mila. Tandaan mo yan. Noong gabing iyon natulog ako sa guest room ng kanyang apartment. Malinis, komportable at may mabangong kumot. Bago ako makatulog may kumatok sa pinto. Isang bagong cellphone sabi niya iniabot ang isang kahon. Ang numero mo ay pareho pa rin. Nakiusap ako sa isang kaibigan sa telco para hindi mo na kailangang magpalit. Hindi ako makapaniwala. Raf, mahal to. Isipin mo na lang na welcome gift sa unang araw mo. Kailangan mo yan para makontak ka ng opisina bukas. Ngumiti siya. Tulog ka na Mila. Good night Raf. At salamat. Tumango siya at isinara ang pinto. Humiga ako niyakap ang unan at muling umiyak. Pero ngayon luha ng ginhawa. Kinabukasan nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa bintana. Petong 30 AM na. Napabalikwas ako sa takot na malate. Sa sala si Raf ay nakaupo na maayos na kasuot ng puting polo at kulay abong suit. Handa na ang almusal sa mesa. Tinapay, itlog, gatas at hiwa ng prutas. Good morning, masaya niyang bati. Maligo ka na. Sabay na tayong pumasok. Mabilis akong naligo at isinuot ang damit ko kahapon. Nakalaba na at nakaplansa. Hindi ko alam kung sino ang nagplansa. Sa mesa, nakakita ako ng isang maliit na note. Pinaplansa ko na ang damit mo. Diyos ko, perpekto ang lalaking ito. Sumakay kami sa kanyang sasakyan papunta sa opisina. Ang sasakyan ay espesyal na idinisenyo para sa isang wheelchair. Isang profesional na driver ang tumulong sa lahat. Medyo awkward pa rin akong nakaupo sa passenger seat. Nang huminto kami sa traffic light, nagtanong siya, "Handa ka na? Saan po sa pagharap sa asawa mo sa opisina ngayon?" Nanahimik ako. Sa totoo lang hindi pa. Kung hindi ka handa, okay lang. Sa opisina mag-focus ka lang sa trabaho mo. Kung gagawa siya ng gulo, ako ang bahala. Tumingin ako sa kanya. Raf, ayokong maging abala sa'yo. Hindi ka abala. Tungkulin ko bilang boss na protektahan ang aking mga empleyado mula sa anumang gulo. Ngumiti siya. At tungkulin ko bilang kaibigan na protektahan ka mula sa isang nakakainis na ex-husband. Natawa ako. Hindi pa siya ex. Malapit na. Nagngitian kami. Ang araw sa opisina ay lumipas ng normal. Hanggang sa tanghalian. Habang nag-encode ako ng data sa aking mesa, may narinig akong malakas na sigaw sa labas. Mila Reyes. Si Leo, namumula ang mukha at humihingal, ay sumugod sa executive area. Sinubukan siyang pigilan ng guard pero nagtagumpay siyang makalusot. Lumabas ka diyan. Sigaw niya. Kailangan nating mag-usap ngayon. Tumayo ako. Kumakabog ang puso ko. Leo, nasa opisina tayo. Anong pakialam ko sa opisina? Nasaan ka kagabi? Huwag mong sabihin sa bahay ng kaibigan mo. Anong kaibigan? Tumama ang likod ko sa pader. Leo, kumalma ka, parang awa mo na. Manahimik ka, asawa kita Mila, huwag mong kalimutan yan. Akala mo ba makakatakas ka lang pagkatapos mo akong ipahiya sa harap ng lahat? Itinaas niya ang kanyang kamay. Pumikit ako pero hindi dumapo ang kamao. Iminulat ko ang aking mga mata. Si Raf. Nakapagitna sa amin. Ang kanyang wheelchair ay nasa harap mismo ni Leo at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa nakataas na pulso ni Leo. Tigilan mo yan, ang kanyang boses ay malamig parang yelo. Nagulat si Leo. Bitawan mo ako, Raf. Problema naming mag-asawa to. Nasa opisina tayo. At ito ay problema ko, hindi bumitaw si Raf. Pumasok ka ng walang pahintulot, tinakot mo ang empleyado ko at halos saktan mo na siya sa harap ng mga saksi. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Napabuka ang bibig ni Leo. Pero isinara rin niya ito. Ito ay threats at attempted assault. Pwede kitang ipapulis. Dumating ang mga guwardiya at hinila si Leo palayo. Nagpumiglas siya. Mila, hindi pa tayo tapos. Tumingin sa akin si Raf. Okay ka lang, nanginginig ang aking mga kamay pero tumango ako. Bumuntong hininga siya at sinabi sa mga guwardiya. Dalhin niyo siya sa security office. Tawagan niyo ang HR. Gagawa tayo ng opisyal na report. Sumisigaw si Leo. Habang kinakaladkad, niyakap ko lang ang sarili ko at nanahimik. Lumapit si Raf. Pasensya na Mila. Dapat inasahan ko na to. Hindi mo kasalanan, Raf. Nanahimik siya sandali. Gusto mo bang ipapulis? Umiling ako. Huwag muna. Mamaya na. Tumango siya. Desisyon mo yan. Pero kapag sinubukan niya ulit, ipapapulis na natin. Okay. Okay. Ngumiti siya. Sige, trabaho na. Mamayang hapon sasamahan kita sa apartment niyo.
Kunin mo ang mga gamit mo. Nagulat ako. Raf, hindi mo na kailangang maabala. Ihahatid kita para malaman niyang hindi ka nag-iisa. Noong hapon pumunta kami sa apartment. Hindi ko ginamit ang susi, kumatok ako. Si Leo ang nagbukas, namumula pa rin ang mukha. Nang makita niya si Raf sa likod, gustong pumalag ni Leo pero may dalawang guwardiya na sinadyang isinama ni Raf sa hallway. Nagdadabog lang siya habang pinapanood akong pumasok at kunin ang aking mga damit at mahahalagang gamit. Pagkalipas ng ilang minuto lumabas ako na may dalang isang maleta. Mila, tawag ni Leo. Kapag umalis ka, huwag ka nang babalik. Huminto ako at lumingon. Leo, hindi na ako babalik. Nagulat siya. Siguro hindi niya inaasahan na sasabihin ko iyon. Ayusin natin ang divorce ng maayos. O sa korte kung gusto mo. Bahala ka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw, paalam. Tumalikod ako. Ngumiti sa akin si Raf. Umalis kami, iniwan si Leo na sumisigaw sa likuran. Sa loob ng elevator sinabi ni Raf, ang galing mo. Ngumiti ako. Simula pa lang to. Natawa siya. Alam ko. At sa unang pagkakataon naramdaman kong tunay na buhay ako. 2 linggo ang lumipas mula noong gabing iyon. Nanatili ako sa guest room ng apartment ni Raf na unti-unti nang napupuno ng aking mga gamit. Sa opisina nanatili kaming propesyonal, pero pagkatapos ng trabaho, madalas kaming maghapunan, manood ng pelikula o magkwentuhan hanggang gabi. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na magtayo ng sariling kumpanya. Ikinuwento ko ang aking mga pangarap na matagal ko nang ibinaon, ang mag-aral sa graduate school, magkaroon ng career at marespeto. Dahan-dahan kong naramdaman na nabubuhay akong muli. Pero mabilis kumalat ang masamang balita. Sa opisina nagsimula ang mga bulungan. Noong una mahina pero palakas ng palakas. Tingnan mo yung bagong assistant ni Sir Raf. Sa apartment daw niya nakatira. Di ba asawa niya, yung taga 10th floor sa marketing? Grabe naman. Asawa ng kasamahan natin pinatulan. Narinig ko hiwalay na sila, pero kahit na. Ang kapal ng mukha, nakakuha lang ng magandang trabaho, lumandi na agad sa boss. Tuwing dadaan ako tumatahimik sila. Pero nagsasalita ang kanilang mga mata. Naramdaman ko ang matatalim na tingin, ang mapanuyang ngiti at ang mga bulungan na sinasadyang iparinig. Sinubukan kong maging matatag, pero gabi-gabi sa aking kwarto umiiyak ako. Isang hapon tinawag ako ni Sir Danny, ang mabait na executive secretary, sa kanyang opisina. Mila, kakausapin kita bilang kaibigan, tahimik niyang sabi. Hindi bilang boss. Umupo ako sa harap niya, kumakabog ang puso. Sobrang tindi na ng tsismis sa opisina. Narinig ko, may nagpapapirma na ng petition para ilipat ka sa ibang departamento. Parang huminto ang mundo. Ano po? Oo. Sinasabi nilang sinisira mo ang imahe ng kumpanya. Asawa ng isang empleyado na nakikipaglapit sa presidente. Alam mo naman, Mila, sa isang malaking kumpanya na tulad nito, lason ang tsismis. Yumuko ako. Pero wala po akong ginagawang masama, Sir Danny. Alam ko. Pero wala silang pakialam sa katotohanan. Ang nakikita lang nila ay nakatira ka sa bahay ng boss mo, malapit ka sa kanya, at ikaw, bagamat nasa proseso ng divorce, ay kasal pa rin. Bumuntong hininga ako. Ano po ang dapat kong gawin, Sir Danny? Nanahimik sandali si Sir Danny. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero gusto kong malaman mo to. Kahapon sa isang board meeting ipinagtanggol ka ng husto ni Sir Raf. Hinihiling ng ilang board members na tanggalin ka, pero sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang mag-resign kaysa tanggalin ang isang inosenteng empleyado. Nagulat ako. Sinabi niya po iyon? Oo. Matagal ko nang kilala si Sir Raf. Mabuting tao yan. Pero ang chismis na ito ay maaaring makasira rin sa kanyang career. At ikaw, Mila, maghanda ka. Noong gabing iyon sa apartment, tahimik akong nakaupo sa sofa. Kararating lang ni Raf mula sa isang pulong, pagod ang mukha. Narinig mo na tanong niya. Tumango ako. Inilapit niya ang kanyang wheelchair sa tabi ko. Mila, pasensya na. Dapat naging mas maingat ako. Siguro, kung hindi kita pinatuloy dito, hindi putol ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ikaw lang ang tumulong sa akin noong wala akong mapuntahan. Nanahimik siya. Wala akong pinagsisisihan, Raf. Pagod lang ako. Pagod na akong husgahan ng mga taong walang alam. Hinawakan niya ang aking kamay. Mainit. Sabay nating labanan, Tumila. Magtiwala ka sa akin. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan doon. Tanging determinasyon at init. Nagtitiwala ako. Kinabukasan lalong lumala ang tsismis. Isang anonymous na flyer ang idinikit sa pader ng banyo ng mga babae. Mila, ang asawa, NG empleyado na naging kabit na presidente. Nakasulat sa itim at puti.
May kasama pang litrato namin na naghahapunan sa isang restaurant. Hindi ko alam kung sino ang kumuha. Binasa ko ito at nanginig. Noong hapon pinatawag ako ng HR. Sa loob ng silid 3 tao ang nandoon. Ang HR director, ang company lawyer at si Raf. Maupo ka Miss Reyes, sabi ng HR director, isang babaeng nasa middle age na may matatag na mukha. Nakatanggap kami ng isang seryosong report tungkol sa iyo. Umupo ako at tumingin kay Raf. Dahan-dahan siyang tumango. Binuksan ng HR director ang isang folder. Mayroon kaming mga litratong ito. Mayroon ding testimonya mula sa ilang empleyado na nakakita sa inyo ni Mr. De Leon na magkasama sa labas ng oras ng trabaho. At isang report mula sa iyong asawa si Mr. Leo Cruz na iniwan mo siya ng walang malinaw na dahilan. Bubuksan ko na sana ang aking bibig pero naunahan ako ni Raf. Direktor, kung pwede bigyan niyo ako ng pagkakataong magsalita. Tumingin sa kanya ang direktor. Sige Mr. President. Inusog ni Raf ang kanyang upuan. Una, ang mga litratong iyan ay kinuha sa isang pampublikong lugar nang walang pahintulot. Walang ebidensya ng anumang immoral na gawain doon. Pangalawa, ang paninirahan ni Mila sa aking bahay ay dahil sa isang emergency. Pinalayas siya ng kanyang asawa sa gitna ng gabi at wala siyang mapuntahan. Pangatlo, ang kanyang proseso ng divorce ay kasalukuyang nasa family court. Mayroon akong mga papeles. Dumukot siya ng isang folder mula sa kanyang bag at iniabot sa HR director. Ito ang patunay ng pag-file ng divorce. Ito ang police report tungkol sa forcible eviction. At ito, sabi niya, ay mga screenshot ng chat mula sa isang witness na nakakita sa kanyang asawa si Leo Cruz na may ibang babae sa huling 1 taon. Nagulat ako. Nasa kanya ang lahat ng ito, tumingin sa akin si Raf. Inipon ko na to simula noong unang gabi mo sa apartment ko. Alam kong mangyayari to, Mila. Ang isang taong tulad ni Leo Cruz ay hindi mananahimik. Binasa ng HR director ang mga papeles. Nagbago ang kanyang mukha. Ebidensya ng panloloko ng kanyang asawa. May mga litrato, chat at testimonya mula sa ilang kasamahan sa opisina na matagal nang nanahimik. Sabi nila natatakot silang magsumbong dahil maraming koneksyon si Leo Cruz at baka balikan sila. Pero nang magsimula siyang manira, naglakas loob na sila. Isang dokumento ang nagpakita ng litrato ni Leo na may hawak na kamay ng ibang babae sa mall, isa pa sa isang hotel at mga malambing na chat sa iba't ibang numero. Tinabunan ko ang aking bibig. Sa 3 taon ng aming pagsasama, hindi ko alam na ganito kalala. Bumuntong hininga ang HR director. Mr. President, Ms. Reyes, pasensya na. Kailangan naming magsagawa ng internal investigation. Pero ang mga ebidensyang ito ay nagbabago sa lahat. Sumingit si Attorney Santos, ang company lawyer. Maaaring bumalik ito kay Mr. Cruz. Libel defamation. At kung mapatunayang siya ang nagkalat ng mga flyer violation of the Cybercrime Prevention Act. Tumango si Raf. Iyan ang plano ko. Ibabalik natin ang laro sa kanya. Nanahimik na lang ako. Humanga at kasabay nito ay natakot. Ang lalaking ito ay nag-iisip ng malayo. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang opisyal na anunsyo. Si Leo Cruz ay tinanggal sa trabaho. Hindi dahil sa kanyang panloloko. Iyon ay personal na bagay. Kundi dahil napatunayang nagkalat siya ng paninira, gumawa ng anonymous flyers at ginulo ang kapayapaan ng ibang empleyado. May ebidensya ang HR. Isang CCTV recording. Ipinrint niya ang mga flyer na iyon sa printer ng kumpanya ng 2:00 ng madaling araw. Narinig ko ang balita mula kay Sir Danny. Nagwala siya sa lobby. Gusto niyang makausap ang board, pero mabilis na kumilos ang mga guard. Pinalabas siya. Sa labas, malakas ang ulan. Tumingin ako sa bintana at inisip ang kabalintunaan ng buhay. 3 linggo na ang nakalipas, ako ang pinalayas. Ngayon siya naman. Noong gabing iyon, tumunog ang aking cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Mila, boses ni Leo. Ang dating malambing na tawag ay parang banyaga na ngayon. Nasa kulungan ako. Nakakulong ako. Nanahimik ako. Tulungan mo ako, Mila. Pwede mo bang kausapin si Raf na bawiin ang kaso? Pangako, hindi ko na kayo guguluhin. Huminga ako ng malalim. Nambabae ka sa loob ng 1 taon. Ginamit mo ang pera ko, ang pera ng kumpanya para sa kanila. Pinalayas mo ako sa gitna ng gabi. Siniraan mo ako sa opisina. Nagkalat ka ng mga flyer na may litrato ko at paninira. Nanahimik siya. At ngayon, hihingi ka ng tulong, Mila. Yung dati yon, hindi na ngayon. Ibinaba ko ang tawag. Nanginginig. Kinabukasan sinabi ko kay Raf. Tumango lang siya. Gumaan ba ang pakiramdam mo? Nag-isip ako sandali. Gumaan? Hindi ko alam. Pero wala akong nararamdamang guilt. Ngumiti siya.
Ibig sabihin naghihilom ka na, Mila. Congratulations. Iniabot niya ang kanyang kamay. Hinawakan ko ito. Sa labas ng bintana maliwanag ang sikat ng araw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon naramdaman kong malaya ako. Ang mga bulungan tungkol sa akin ay napalitan ng mga bulungan tungkol sa kanya. Pero hindi lahat ay positibo. Mayroon pa ring mga kumakampi kay Leo, iniisip na biktima siya ng isang sabwatan para patalsikin siya. Naging sentro ako ng atensyon at hindi ito magandang atensyon. Isang umaga habang nagtitimpla ako ng kape sa pantry ng 15th floor, dalawang admin staff na nag-uusap ang biglang tumahimik nang makita ako. Pero bago ako umalis sinabi ng isa sa kanila ng sapat na lakas. Ang sarap ng buhay kapag malapit ka sa boss. Mabilis ang promotion, may libreng apartment at kayang patalsikin ang asawa. Huminto ako at lumingon. Pasensya na, may maitutulong ba ako? Nagkatinginan ang dalawang babae. Ang isa na mas matapang ay lumapit. Huwag ka nang magpanggap. Alam ng lahat na mayroon kayong relasyon ni Sir Raf. Dahil sa iyo natanggal ang asawa mo. Nagpigil ako ng hininga. Alam mo ba ang buong kwento o narinig mo lang sa tsismis? Suminghal siya. Ang sigurado bago ka dumating tahimik ang kumpanyang ito. Ngayon may natanggal na empleyado at kumakalat na tsismis. Tahimik, halos matawa ako. Ang asawa ko, ex-husband ko, ay nagnanakaw ng pondo ng proyekto sa huling isang taon ng bababae at nananakot ng ibang empleyado. Iyon ba ang tinatawag mong tahimik? Napabuka ang bibig ng babae pero walang lumabas na salita. Alamin mo muna ang katotohanan bago ka magsalita. Huwag kang maging loudspeaker ng paninira. Iniwan ko silang hindi makapagsalita pero kumakabog ang puso ko. Nakakapagod ang mga ganitong komprontasyon. Noong hapon tinawag ako ni Raf sa kanyang opisina. Seryoso ang kanyang mukha. Mila, maupo ka. Umupo ako, may masamang kutob. Kanina pumunta dito ang pamilya ni Leo, ang kanyang ina, kapatid na babae at ilang tiyuhin at tiyahin. Hinihiling nilang bawiin ko ang kaso at ibalik siya sa trabaho. Nanahimik ako. Ang aking mga kamay sa aking kandungan ay nakakuyong. Tumanggi ako. Bumuntong hininga siya. Nagbanta sila na magdadala sila ng mga tao bukas at magpoprotesta sa harap ng kumpanya para sa hustisya para kay Leo. Diyos ko, nakipag-ugnayan na ako sa security team at sa pulisya. Pero kailangan kong sabihin sa iyo, Mila, magiging magulo ito. Baka dumating ang media. Mababanggit ang pangalan mo. Yumuko ako. Pasensya na, Raf. Ako ang may dala ng gulong ito. Hindi malumanay ang kanyang boses. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ito kasalanan. Kasalanan nila ito na hindi matanggap ang resulta ng kanilang mga gawa. Lumapit siya. Gusto ko lang na maging handa ka. Ano man ang mangyari bukas, manatili ka sa loob ng gusali. Huwag kang lalabas. Ako ang haharap sa kanila. Pero Raf, Mila, ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin sa akin. Marami na akong nawalang tao sa buhay ko. Hindi kita hahayaang mawala dahil sa kanila. Natunaw ang puso ko. Raf, ngumiti siya. Magtiwala ka sa akin. Tumango ako. Kinabukasan 9 AM narinig namin ang mga sigawan sa ibaba. Mula sa bintana ng 15th floor tumingin ako. Dose-dosenang tao ang nagtipon sa harap ng main entrance. May mga banner na nakalatag. Hustisya, para kay Leo, biktima ng sabwatan. Palayasin si Mila, maniniran, tahanan Raf de Leon, mafia boss. Kumabog ang puso ko. Pero si Raf ay nasa first floor na kasama ang security team at ilang pulis. Nagdasal na lang ako. Hindi nagtagal tumunog ang aking cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello Mila, anak. Ako ito, ang nanay ni Leo. Sumakit ang ulo ko. Ang dati kong biyenan. Anak, parang awa mo na. Hindi ka ba naaawa sa anak ko sa kulungan? Pakiusap, bawiin mo na ang kaso. Asawa mo pa rin siya. Anak, paano mo nagagawang maging ganyan kalupit? Tita, si Leo po ang nauna. Alam namin nagkamali ang anak ko. Pero hindi dapat ganyan kalupit ang batas. Natanggal na siya sa trabaho, na kulong pa. Hindi pa ba sapat na nahimik ako? Gusto sana naming puntahan ka sa bahay mo, pero hindi namin alam kung saan. Pakiusap, anak. Hirap na itong matanda na makitang nakakulong ang anak. Halos bumagsak na ang aking mga luha pero inalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Tita, pasensya na po pero hindi ko po kayang gawin yan. Kailangang harapin ni Leo ang resulta ng kanyang mga gawa. Anak, ibababa ko na po ang tawag, tita. Huwag na po kayong tumawag ulit. Ibinaba ko ang tawag, nanginginig ang mga kamay. Sa labas lumalala ang sitwasyon. Sinimulang itulak ng mga tao ang main gate. Bumuo ng linya ang mga pulis. Ang media ay kumukuha ng video mula sa lahat ng anggulo. Noon biglang may nangyari.
Isang matandang lalaki na nakasuot ng uniforme ng guwardiya si Manong Fred ang guwardiyang madalas magbigay sa akin ng encouragement ay tumayo sa harap ng mga tao na may hawak na megaphone. Ako ay magsasabi ng katotohanan, sabi niya. Lumingon ang lahat. Itinutok ng media ang kanilang mga kamera. Huminga ng malalim si Manong Fred. 20 taon na akong nagtatrabaho dito. Kilala ko si Leo Cruz simula pa noong intern siya. At gusto kong sabihin na lahat ng akusasyon laban kay Sir Raf at kay Ma'am Mila ay kasinungalingan. Nagbulungan ang mga tao. Mayroon akong ebidensya. Mga chat ni Leo Cruz sa kanyang mga kaibigan. Nang babae siya. Nagnakaw siya ng pondo ng proyekto. Nanahimik ako noon dahil sa takot. Pero ngayon nakikita kong sinisiraan ang mga mabubuting tao, hindi na ako mananahimik. Dumukot siya ng isang bungkus ng papel at binasa ang ilang chat sa harap ng media. Ang mga nilalaman ay nakakasuklam. Ipinagmamalaki ni Leo sa kanyang mga kaibigan kung paano niya ninakaw ang pondo, ang kanyang plano na pabagsakin si Raf at kung paano niya tatapusin si Mila kung kinakailangan. Nanahimik ang mga tao. Ang media ay abala sa pagsusulat. Sa 15th floor umiiyak ako. Si Manong Fred ang aking bayani. Pagsapit ng hapon nagsialisan na ang mga tao. Ang balita sa gabi ay nag-broadcast ng recording ni Manong Fred na may headline na Matandang Gi. Wardiya ibinunyag ang skandal sa kumpanya. MGA nagpoprotesta umurong. Si Leo ay nahaharap na ngayon sa mas maraming kaso, hindi lang mula sa kumpanya kundi mula rin sa ilang babaeng biktima na naglakas loob ng mag-report matapos makita ang ebidensya ni Manong Fred. Noong gabing iyon umuwi si Raf sa apartment na pagod pero may ginhawa sa mukha. Ipinaghanda ko siya ng hapunan. Sa unang pagkakataon ipinagluto ko siya. Dahil sa iyo ang lahat ng ito, sabi niya habang kumakain. Hindi ako ang bumaba sa first floor at nakipag-usap sa media. Pero ikaw ang nagbigay ng lakas ng loob kay Manong Fred. Ngumiti siya. Manong Fred. Sabi niya, nakita niyang napakabuting tao ni Ma'am Mila. Laging nakangiti sa mga guwardiya, hindi naging mayabang. Karapat-dapat lang na mahalin siya ni Sir Raf. Namula ang mukha ko. Sinabi niya, yun oo. At tama siya. Nagtagpo ang aming mga mata. Mayroong init doon na hindi maipaliwanag ng mga salita. Pagkatapos kumain umupo kami sa balkonahe, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod. Malamig ang hangin. Mila, mahina niyang tawag. Oo, salamat sa pagtitiyaga. Maraming tao ang siguradong sumuko na. Lumingon ako sa kanya. Nakatiis ako dahil may isang taong naniwala sa akin. May isang taong tumulong sa aking bumangon. Ngumiti siya at iniabot ang kanyang kamay. Hinawakan ko ito. Hindi pa tapos ang laban na ito. Pero kahit papaano, hindi na kami nag-iisa. 2 buwan pagkatapos ng insidente ng protesta, nagsimulang manumbalik sa normal ang buhay. Si Leo ay nasa gitna pa rin ng mga legal na proseso. Narinig ko kailangan niyang harapin ang hindi bababa sa 3 iba pang kaso: pagnanakaw mula sa kumpanya, panloloko mula sa isang dating girlfriend at pananakot mula sa ilang kasamahan. Pinili kong huwag ng subaybayan ang kanyang balita. Nakakapagod. Ang aming proseso ng divorce ay mabagal ngunit tiyak na umuusad. 3 beses nang nagkaroon ng pagdinig sa family court. Si Leo mula sa kulungan ay nagpadala ng kanyang abogado para labanan ito. Hindi dahil gusto niyang makipagbalikan kundi dahil iginigiit niyang wala akong karapatang mag-file ng divorce dahil ako daw ang unang nakiapid kay Raf. Nasusuka ako sa akusasyong iyon. Pero ang aking abogado na kinuha ng kumpanya ay may malinaw na ebidensya ng timeline. Pinalayas ako sa bahay bago pa ako naging malapit kay Raf. Bukod pa roon, mayroon kaming ebidensya ng kanyang panloloko na 1 taon nang nangyayari bago ko pa man makilala si Raf. Tila hindi kumbinsido ang hukom sa kanyang depensa. Bukod sa mga problema sa korte, kami ni Raf ay lalong naging malapit. Sobrang lapit. Pero mayroon pa rin akong mga sugat. Mga sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Isang gabi naghapunan kami sa isang Italian restaurant na madalas niyang puntahan. Ang kapaligiran ay romantiko. Kandila, malumanay na musika, tanawin ng lungsod. Pero kinakabahan ako. Tiyak na naramdaman ito ni Raf. Sa buong hapunan sinubukan niyang pagaanin ang kapaligiran sa pamamagitan ng mga nakakatawang kwento noong college. Tumawa ako pero hindi buong puso. Nang dumating ang dessert, seryoso siyang tumingin sa akin. Mila, may itatanong ako sa iyo. Kumabog ang puso ko. Alam ko na kung ano ang tanong. Ilang linggo ko nang nararamdaman na itatanong niya ito. Mahal kita. Higit sa sinumang nakilala ko. Hinawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Pero napapansin kong madalas kang tahimik at lumalayo ka kapag masyado akong lumalapit. Natatakot ka pa ba bumagsak ang mga luha ng walang babala? Pasensya na, Raf, bulong ko. Hindi ko sinasadya. Hey,
Huwag kang humingi ng pasensya. Hinaplos niya ang likod ng aking kamay. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Gusto ko lang malaman kung ano ang nararamdaman mo. Bumuntong hininga ako, sinusubukang ayusin ang aking mga salita. May trauma ako. Sa loob ng 3 taon kasama si Leo, lagi ko lang malaman kung ano ang nararamdaman mo. Bumuntong hininga ako, sinusubukang ayusin ang aking mga salita. May trauma ako. Sa loob ng 3 taon kasama si Leo, lagi akong mali. Kapag lumalapit ako, sabi niya, nagpapabebe ako. Kapag humihingi ako ng atensyon, sabi niya, reklamador ako. Kapag nagtatrabaho ako, sabi niya, taksil ako. Ngayon natatakot ako. Saan ka natatakot? Natatakot ako na kapag naging sobrang saya ko, may mangyayaring masama. Natatakot ako na kapag nagtiwala ako, masasaktan lang ulit ako. Natatakot ako na baka hindi ko ito deserve. Nanahimik si Raf. Pagkatapos inusog niya ang kanyang upuan para magkaharap kami ng sobrang lapit. Mila, makinig ka. Ang kanyang boses ay malumanay pero matatag. Deserve mo to. Sobrang deserve mo. Isa kang kahanga-hangang babae na nakatiis sa isang mahirap na sitwasyon sa loob ng 3 taon. Mayroon kang lakas ng loob na umalis sa iyong comfort zone kahit na kailangan mong magsimula sa wala. Masipag ka, mabait ka at nakikita ko kung paano mo tratuhin ang lahat sa kumpanya mula sa guwardiya hanggang sa mga direktor. Pare-pareho ng may kabaitan. Lalong lumakas ang aking pag-iyak. Ang mga sugat ay totoo. Alam ko yan. May mga sugat din ako. Pero hindi ibig sabihin na kailangan nating mabuhay sa takot habang buhay. Ang mga sugat ay maaaring maghilom. Dahan-dahan. At ako, gusto kong maghilom kasama mo. Kung gugustuhin mo, humikbi ako. Raf, ako, hindi mo kailangang sumagot ngayon. Walang nagmamadali. Kaya kung maghintay. Matagal akong naghintay para makahanap ng isang tulad mo. Ang paghihintay ng ilang buwan pa ay hindi problema. Ngumiti siya, ang ngiti na laging nagpapatunaw sa puso ko. Gusto ko lang malaman mo. Sa mga mata ko, hindi ka kasambahay ng sinuman. Isa kang reyna. Ang aking reyna. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, hinalikan ko siya sa pisngi. Hindi isang mapusok na halik, kundi isang taus-pusong halik. Isang tanda ng pasasalamat, isang tanda ng tiwala at isang tanda na ang aking mga sugat ay nagsisimula ng maghilom. Isang linggo ang lumipas, nagdesisyon ang korte na aprubahan ang aming divorce. Mag-isa akong nakaupo sa courtroom. Si Leo ay dumalo sa pamamagitan ng video call mula sa kulungan. Ang kanyang mukha ay payat at marumi. Malayo sa malinis na lalaki na pinagpaplansa ko ng polo araw-araw. Binasa ng hukom ang desisyon. Ang divorce ay aprobado. Si Leo sa screen ay tahimik lang. Hindi nagalit, hindi sumigaw. Marahil ay sumuko na o pagod na lang. Pagkatapos ng pagdinig, lumapit sa akin ang kanyang abogado. Miss Reyes, may mensahe po ang kliyente ko. Tinitigan ko siya ng may pag-iingat. Sabi niya, pasensya na. Ngayon niya lang daw napagtanto na lahat ay kasalanan niya. Hindi siya umaasang mapapatawad mo siya, pero gusto niyang malaman mo. Nagsisisi siya. Matagal akong nanahimik bago tumango. Pakisabi sa kanya, good luck. Ngumiti ang abogado. Salamat po. Sa labas ng gusali ng korte, naghihintay si Raf sa kotse. Pagpasok ko, nagtanong siya, okay ka lang? Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Malaya na ako, Raf. Tunay na malaya na. Malapad siyang ngumiti. Alam ko. Iniabot niya ang kanyang kamay. Hinawakan ko ito. Pinaandar ng driver ang kotse. Habang bumibiyahe, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang hapon sa Maynila ay traffic tulad ng dati, pero ngayon iba ang pakiramdam ng lahat. Ang hangin ay parang mas sariwa, ang langit ay parang mas asul. Sa unang pagkakataon sa loob ng higit 3 taon, naramdaman kong tunay na buhay ako. Saan tayo pupunta? Tanong ni Raf. Sa apartment, sagot ko. Gusto kitang ipagluto ng hapunan. Tinaas niya ang kanyang kilay. Ikaw ang magluluto. Tignan natin kung masarap. Natawa ako. Pustahan tayo. Anong pusta? Kapag nanalo ako, kailangan mo akong dalhin. Sa isang bakasyon. Natawa siya. Sige, pero kapag ako ang nanalo, kailangan mong maging girlfriend ko. Nagulat ako at namula. Ang daya, ganyan talaga. Sinusubukan lang. Sabay kaming tumawa. Sa gitna ng traffic sa Maynila, pakiramdam ko ay lumilipad ako. Noong gabing iyon, nagluto ako ng bistek, ang secret recipe ni nanay. Tinulungan ako ni Raf sa abot ng kanyang makakaya mula sa kanyang wheelchair. Nagtawanan kami, nagbiruan at halos masunog ang kusina dahil sa maling setting ng stove. Pero ang bistek ay naging perpekto. Sobrang sarap. Panalo ka, aminado niya habang ngumunguya. Bukas mag-aayos tayo ng bakasyon. Ngumiti ako.
Gusto kong pumunta sa dagat. Dagat medyo mahirap yan sa wheelchair pero kaya nating gawa ng paraan. Okay lang. Ang mahalaga magkasama tayo. Huminto siya sa pagmuya at tinitigan ako. Mila, ibig sabihin ba niyan? Ngumiti ako. Raf, handa na ako. Handa nang subukan ulit, handa nang magtiwala ulit. Kung gusto mo pa. Ibinaba niya ang kanyang kutsara, lumapit at hinawakan ang aking kamay. Matagal ko nang gusto. Mula pa noong una kitang makita sa party na yon. Mula pa noong una kitang makitang ngumiti kahit wasak ang puso mo. Naghintay lang ako na maging handa ka. Kung gayon, malapad siyang ngumiti. Tayo na, Mila, opisyal na natawa ako, umiyak at niyakap siya. Sa kanyang mga bisig naramdaman kong ligtas ako. Sa kanyang mga bisig ang aking mga sugat ay tunay na nagsimulang maghilom. 1 taon ang lumipas. Nakaupo ako sa isang cafe malapit sa opisina, naghihintay kay Raf na may ka-meeting. Bahagyang umuulan sa labas at sa loob tahimik na tumutugtog ang jazz music. Umorder ako ng hot chocolate at binuksan ang aking laptop para tapusin ang isang monthly report. Ang buhay ko ay ibang-iba na. 1 taon na kaming mag-boyfriend ni Raf. Isang magandang taon puno ng pagtuklas tungkol sa kanya, sa sarili ko, at kung ano ang ibig sabihin ng tunay na mahalin. Sa opisina, hindi na sikreto ang aming relasyon. Noong una maraming na-awkward pero unti-unti nasanay na rin sila. Lalo na pagkatapos kong patunayan ang aking sarili. Ang isang malaking promotional campaign na pinamunuan ko para sa marketing department ay nagtagumpay na magpataas ng benta ng kumpanya ng 25% sa loob ng 6 na buwan. Ngayon tinatawag na nila akong Ma'am Mila, Marketing Manager, ng may respeto, hindi na may bulong ng pagdududa. Noong hapong iyon, habang abala ako sa pag-type, may umupo sa harap ko. Nag-angat ako ng tingin at agad na nanigas. Si Leo. Pero ibang-iba ng Leo. Payat siya, sobrang payat. Lubog ang kanyang mga pisngi, walang buhay ang kanyang mga mata at gusgusin ang kanyang damit. Malayo sa malinis na lalaki na pinagpaplansahan ko ng polo araw-araw. Amoy siyang hindi naliligo ng ilang araw. Mila, mahina niyang tawag. Instinctively kinuha ko ang aking cellphone. Pero, umiling siya. Huwag kang tumawag ng kahit sino. Gusto ko lang makipag-usap sandali. Tinitigan ko siya ng may pag-iingat. Nakalaya ka na. Mapait siyang ngumiti. 3 buwan na. Pero iba pala ang malaya sa kulungan at malaya sa labas, Mila. Tahimik kong binuksan ang recording function ng aking cellphone. Magkwento ka, maikli kong sabi. Bumuntong hininga siya. 2 taon akong sinintensyahan. Maaga akong nakalaya dahil sa good behavior. Pero hindi na ako tinanggap ng pamilya ko. Namatay si nanay habang nasa loob ako. Nagulat ako. Namatay ang dati kong biyenan, oo. Nakita niya ang aking ekspresyon at nagpatuloy. Atake sa puso. Siguro dahil sa stress sa akin. Sinisisi ako ng mga kapatid ko. Pinalayas nila ako sa bahay. Nanahimik ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nakatira ako sa ilalim ng tulay ngayon, Mila. Minsan sa istasyon ng tren. Kung may raket pero mahirap. Kilala na ang mukha ko. Sino ba naman ang tatanggap ng isang ex-convict? Yumuko si Leo, nanginginig ang mga kamay. Hindi ako nandito para makipagbalikan, Mila. Alam kong huli na ang lahat. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Inangat niya ang kanyang mukha, basa ang kanyang mga mata. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kasama ang lahat ng ginawa ko sa iyo dati. Hindi ko alam kung bakit ako naging ganoon. Siguro dahil hindi ako marunong makontento, laging gusto ng higit pa. At ikaw ang naging biktima ng aking ambisyon. Tumulo na rin ang aking mga luha. Hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa awa sa isang sirang tao sa harap ko. Sa kulungan madalas kong iniisip, kung naging mabuting asawa lang ako, dati siguro may pamilya pa ako ngayon. Siguro buhay pa si nanay. Siguro hindi ako nandito ngayon amoy pawis nagmamakaawa. Humikbi siya. Nanahimik ako. Patawarin mo ako, Mila. Sa lahat, hindi ako umaasang mapapatawad mo ako, pero kailangan kong sabihin to bago ako tuluyang mawala. Sandali kaming nanahimik. Tanging ang tunog ng ulan at jazz mula sa speakers ang maririnig. Sa wakas nagsalita ako. Leo. Tumingin siya sa akin. Pinapatawad na kita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi dahil deserve mo kundi dahil ayokong magdala ng galit sa buong buhay ko. Naka-move on na ako. Masaya na ako ngayon. Ngumiti siya. Isang mapait na ginhawaan, malungkot at komplikadong ngiti. Salamat, Mila. Ikaw, mabuti kang tao. Higit sa nararapat sa akin. Tumayo siya, nanginginig ang mga kamay. At mula sa bulsa ng kanyang gusgusing pantalon, may kinuha siya. Isang singsing, ang aming wedding ring. Dala-dala ko to kahit saan. Isang paalala na minsan mayroon akong isang bagay na mahalaga pero itinapon ko dahil sa katangahan ko.
Inilagay niya ito sa mesa. Nasa sayo na kung itatago mo o itatapon. Tumalikod siya at paika-ikang lumabas ng cafe. Tinitigan ko ang singsing. Isang simpleng platinum ring na may nakaukit na petsa ng aming kasal. 3 taon na ang nakalipas isinuot ko ito. Nang makita niya ang aking ekspresyon agad siyang lumapit. Mila, bakit, anong nangyari? Hindi ako makapagsalita, itinuro ko lang ang pinto. Lumingon si Raf at nakita ang gusgusing figura na papalayo sa ulan. Si Leo ba yun? Tumango ako. Hinawakan niya ang aking kamay. Anong ginawa niya? Sinaktan ka ba niya? Umiling ako. Humingi siya ng tawad. Siya. Wasak na siya, Raf. Wasak na ang buhay niya. Nanahimik si Raf bago nagsalita. May tinatawag na karma, Mila. Maaga man o huli. Alam kong tama siya, pero sa kabila nito masakit pa rin ang puso ko. Raf, pwede ba akong humiling ng isang pabor? Ano yun, pakiusap? Tulungan mo siya. Bigyan mo siya ng kahit anong trabaho para makabangon siya ulit. Tinitigan ako ni Raf ng matagal, pagkatapos ay ngumiti. Napakabuti mo. Ex-husband ko siya. Kahit masama siya, minsan ko siyang minahal. Hindi ko kayang makitang maging ganito siya. Bumuntong hininga si Raf. Pag-iisipan ko. Sige, titingnan ko kung may pwesto sa bodega. Mahirap na trabaho pero legal. Kung gugustuhin niya, niyakap ko siya. Salamat, Raf. Sinuklian niya ang aking yakap. Alam ko, Mila, kaya kita mahal. Ang puso mo kasing lawak ng karagatan. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Pero sa loob ng cafe, sa mga bisig ni Raf, naramdaman ko ang init. 2 linggo ang lumipas, nagsimulang magtrabaho si Leo bilang isang warehouse staff sa isang subsidiary ng Global Investments. Minimum wage, may libreng simpleng tirahan. Hindi isang marangyang buhay pero mas mabuti kaysa sa pagtulog sa ilalim ng tulay. Hindi na siya lumapit sa akin. Minsan nagkakasalubong kami sa hallway. Yumuyuko lang siya at magalang na bumabati. Tumango ako pabalik. Sapat na iyon. Nagsalita na ang karma at ako. Nakapagpatawad na. Oras na para magpatuloy. 1 taon ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng isang mahabang salamin, sinusukat ang isang simpleng ivory wedding dress. Hindi ito isang marangyang damit pero sapat na maganda para sa espesyal na araw na ito. Handa ka na, boses ni nanay mula sa likod ng pinto. Ngumiti ako. Opo, Nay. Ang kasal ay simple. Malapit na pamilya at ilang kaibigan lang ang imbitado. Sa isang maliit na hotel sa Tagaytay, na may tanawin ng luntiang mga bundok, ganoon ang gusto ni Raf. Intimate at mainit, walang labis na luho. Naglakad ako papunta sa aisle. Naghihintay na si Raf nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang puting suit ay nagpamukha sa kanyang sobrang gwapo. Ang kanyang mga mata nang makita ako ay nangilid sa luha. Napakaganda mo, bulong niya nang makaupo ako sa tabi niya. Ang gwapo mo rin, bulong ko pabalik. Nagngitian kami na parang mga high school students. Naging maayos ang seremonya. Ang pari ay nagbasa ng mga panata sa isang malakas na boses. Sinabi ito ni Raf nang walang pag-aalinlangan. At opisyal na kaming naging mag-asawa. Sa reception may dumating na hindi imbitadong bisita. Si Leo. Nakatayo siya sa entrance, nag-aalangan. Ang kanyang damit ay maayos, malinis at mabango. Maayos ang kanyang buhok. 2 taon sa bodega, nagbago siya. Mas maganda ang kanyang katawan, mas may buhay ang kanyang mga mata. Tumingin ako kay Raf. Tumango siya. Lumapit ako kay Leo. Congratulations, Mila, mahina niyang sabi. Pumunta ako para batiin ka. Wala akong dalang regalo pero ito lang. Iniabot niya ang isang puting sobre. Sa loob isang piraso ng papel. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Maging masaya ka, Leo. Tumingin ako sa kanya. Salamat sa pagpunta. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti na hindi ko pa nakita dati. Aalis na ako, Mila. Baka makaistorbo pa ako sa ibang bisita. Leo. Lumingon siya. Kumain ka muna. Bukas ito para sa lahat. Nag-alinlangan siya pero sa huli ay tumango. Nakita ko siyang umupo sa isang sulok, tahimik na kumain at umalis nang hindi nagpapaalam. Noong hapon, pagkatapos umalis ng lahat ng bisita, kami ni Raf ay nakaupo sa balkonahe ng aming hotel room. Ang araw ay lumulubog sa likod ng mga bundok, pinipinturahan ang langit ng kulay kahel at ginto. Pagod ka na, tanong niya. Guminhawa ang pakiramdam ko, sagot ko. Sa wakas, opisyal na tayong mag-asawa. Natawa siya. Hindi ka nagsisisi na nagpakasal ka sa isang pilay? Tumingin ako sa kanya. Raf, kapag tinanong mo ulit, yan bibigyan kita ng isang malakas na batok. Lalo siyang tumawa. Nagpatuloy ako. Mas matatag ka kaysa sa libu-libong tao na naglalakad sa 2 paa pero baluktot ang puso at isipan. Tinuruan mo ako ng kahulugan ng dignidad.
Tiningnan mo ako bilang isang tao, hindi bilang isang kasambahay. Itinayo mo ako noong bumagsak ako. Kaya huwag mo nang itanong ulit ang tangang tanong na yan. Matagal niya akong tinitigan. Pagkatapos sinabi niya, mahal kita Mila de Leon. Ngumiti ako. Mahal din kita Rafael de Leon. Niyakap namin ang isa't isa sa balkonahe sa ilalim ng papalubog na araw. Kinabukasan, bumalik kami sa Maynila. Nag-resign ako sa aking posisyon bilang kanyang assistant. Hindi dahil tumigil ako sa pagtatrabaho, kundi dahil na-promote ako. Oo, ako na ngayon ang marketing director ng Global Investments. Noong una maraming nagprotesta, sabi nila nepotism. Pero pagkatapos ng isang taon nagtagumpay ang aking departamento na magpataas ng benta ng 40%. Tumigil ang lahat ng protesta. Sa opisina, tinatawag ako ng mga empleyado na Ma'am Mila, ang aming direktor ng may respeto. Si Raf ay nanatiling presidente. Pinanatili namin ang profesionalismo sa opisina, walang holding hands, walang public display of affection. Pero alam ng lahat na sa bahay kami ay isang mag-asawang nagmamahalan. Si Leo nagtatrabaho pa rin siya sa bodega, pero team leader na siya ngayon, namamahala sa 12-dosenang empleyado. Tumaas ang kanyang sahod at naging stable ang kanyang buhay. Minsan nagkikita kami sa mga company events at yumuyuko lang siya at magalang na bumabati. Tumango ako pabalik. Walang galit, walang sakit. 2 tao lang na minsan ay may pinagsamahan na ngayon ay naglalakad na sa kani-kanilang landas. Ngayong gabi sa sala ng aming apartment, nakaupo ako sa sofa nagbabasa ng isang proposal. Si Raf ay nasa tabi ko nagbabasa ng isang financial report. Tahimik pero komportable. Bigla siyang nagsalita. Mila, oo. May sasabihin ako sa'yo. Lumingon ako. Ano yun? Ibinaba niya ang kanyang laptop at tinitigan ako ng seryoso. Salamat sa pagiging bahagi ng buhay ko. Dati pagkatapos ng aksidente, akala ko hindi na ako magiging masaya ulit. Pero ikaw, dumating ka na parang isang anghel sa pinakamasamang sandali ng sarili mong buhay, at kahit noon nagawa mo pa ring pasayahin ang iba. Nangilid ang aking mga luha. Raf, hindi ako makalakad pero nakikita kitang naglalakad, lumalago at umuunlad. At sapat na iyon. Ipinagmamalaki kong maging asawa mo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa kanyang mga bisig inaalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang gabing pinalayas ako, ang malamig na fire exit, ang malakas na ulan at ang lalaking naka-wheelchair na may dalang payong para sunduin ako. Sa pinakamasakit na paghihiwalay, natagpuan ko ang tunay na pag-ibig. Mula sa isang lalaking minamaliit ako, inangat ako ng ibang lalaki para maging isang direktor. Ngayon naiintindihan ko na. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang nangyari sa'yo, kundi kung ano ang ginagawa mo pagkatapos. Pinili kong bumangon. Pinili kong maniwala. Pinili kong maging masaya. At dito sa mga bisig ng aking asawa na may mainit na tsaa sa mesa at isang tambak ng trabaho na naghihintay bukas, alam kong hindi ako kasambahay ng sinuman. Isa akong reyna sa sarili kong tahanan, kasama ang isang hari na nagmamahal sa akin kung sino ako.